Good morning again everyone. This is our second day here in Podgorica and we are now moving to another city. Doon naman kami sa may mga medieval area, sa mga malapit sa dagat. Ngayon ay nandito kami sa ilog. Doon naman lilipat naman kami sa tabi ng dagat. Sapat na ang isang araw na mag-stay dito sa Podgorica. Wala kayong masyadong gagawin dito. Tama lang mag-relax at tama lang makita yung gilid ng ilog, maglakad-lakad, mag-wander-wander dun sa along the Maraca River. Maraca? Okay. So ito yung aming apartment. Pagpasok mo ng pinto ay may nakaharang na malaking poste. Hindi naman harang. Ganito siya. Okay. Diretso niya ay itong terrace. Labas tayo dyan mamaya. Pakita ko muna sa inyo ang salon. Ayan, maganda naman. Kung hindi ka maarte at hindi ka naman naghahanap ng mga 5-star hotel, ito ang i-recommend ko sa inyo. May maliit na TV at ang toilet sakto lang. Hindi bago pero malinis naman. May shower. Okay yung shower. Maganda ang placement ng sink at maayos naman ang toilet bowl at yan natin ang kwarto. So ito yung kwarto, simple lang din. Walang arte, walang kahit na ano, pero malinis. Tingnan natin. Okay. Okay, so maganda naman yung kanyang at may wardrobe. Usually hindi kami gumagamit talaga ng mga ganitong wardrobe. Kasi iniiwasan namin magkagulo-gulo yung aming mga gamit at magkahiwalay. Silipin natin ang terrace. Yun. Ang wall na nakikita ninyong yan sa perimeter ay nalalakad. So bukas siguro simulan namin mag-explore dito sa loob muna ng Old Town na ito. Dito muna kami mag-i-explore and then the next day doon naman sa labas at sa ibang part nitong island at saka ibang part nitong city at hanggang doon sa coastal ng beach area. Sa Bahalker everyone. We are now here in Budva, Old Town. At ito yung aming second day dito. Okay, dito kami magpapaikot-ikot sa Old Town. Kahapon, pagdating namin, kahapon ng hapon ay ginawa namin, nag-relax kami. Naghanap kami ng magagandang spot, naghanap kami ng magagandang dapat gawin. Medyo nahirapan kami kasi medyo napasarap yung upo namin doon sa may gilid ng dagat at saka sa paglalakad-lakad namin doon sa gilid ng dagat. So, hindi namin nakita at nahanap yung mga dapat namin gawin. So ngayong araw ang gagawin namin, mag-iikot kami dito sa may Old Town at dito lang kami maghahanap ng mga gagawin. Susubukan namin mag-rent ng scooter pero susubukan namin lumayo-layo ng kaunti. Kakamayan lang ako. Ang Budva ay parang isang lugar na kinuha sa lumang pelikula na mala medieval ang mga eksena. Pang old movie ang vibe at relax lang ang buhay. Maraming mga small cafes na may outdoor tables. Pagpasok mo sa loob ng old stone walls, parang maze ang dating. Pero hindi nakakatakot, more like exciting. Ang bawat kalsada ay gawa sa cobblestone na polish na sa sobrang tagal ng panahon at dami ng dumadaan. Makitid ang mga daan, minsan kasya lang ang 2 taong magkatabi, pero bawat liko may sorpresa. May mga lumang simbahan gaya ng Church of Holy Trinity at maraming mga hidden courtyard na may mga puno ng orange o lemon na napapaligiran ng mga lumang bahay na may balkoni at bulaklak sa paligid. Ang cool sa pakiramdam kahit 2,500 years na ang town na ito, buhay na buhay pa rin. Dito makikita ang mixtures ng history at chill life. May mga artist na nagpipinta sa gilid, may musicians sa plaza, tapos may mga boutique shops na parang treasure hunt ang datingan habang namamasyal. At dito ang literal na isang tumbling lang, andun na agad ang lagat. Kaya pagkatapos maglibot at magpa-picture sa stone walls at bell towers, pwede ka na agad mag-swimming or tumambay sa beach. As in, history sa umaga, sunset wine sa hapon. Ang Old Town Budva is like that old friend na cool pa rin kahit classic ang dating. Hindi mo makakalimutan pag napuntahan mo.
Sa mga naka-follow sa akin at sa mga nanonood, maraming salamat. Please, kung napapanood nyo itong video na to ngayon, ay subukan nyo naman mag-subscribe at i-follow ang aking mga social media page, Instagram and Facebook. Hindi namin makita yung hinahanap naming coffee house. Magkakape muna kasi kami kasi kagigising lang namin. At yun ang una namin gagawin. Magre-relax kami ng magre-relax ngayong araw. At tapos bukas maghahanap kami ng mga spot for photography. Subukan ko magpalipad ng drone. Sana hindi bawal dito. At sana ay makakuha ko ng magandang photos. Ganda. Ang ganda. Tignan mo. Wow. Tignan mo. Pag lumabas doon, dagat na. You know. Yeah! Sarap! So, doon, kahapon, doon kami naglakad-lakad, nag-relax lang kami. At medyo napasarap yung pag-relax namin. Inabot kami na maghapon hanggang gabi. So, hindi kami nakagawa ng kahit na ano. Nag-upo-upo lang kami doon sa doon. May mayroon kasing pathwalk doon sa gilid na yon, paikot nung cliff na yon. Kaya masarap dong maglakad. I-recommend ako magpunta kayo dito during this season kasi hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Pero kung gusto nyo mag-swimming kasi itong Budva ay puro beaches, okay? At maraming languyan, masarap maligo dito. I-recommend ko sa inyo summer. Pero kung ayaw nyo naman ng mainit at hindi naman kayo up for swimming, punta lang kayo dito ng ganitong panahon. April, May. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Naka-sweatshirt pa nga ako oh. Yung kasama ko nga naka-jacket pa. Pero hindi malamig Ang temperature ngayon ay about 10 degrees. 10 degrees lang. Alam ko nakikita yung parang platform doon sa taas, yun yung magandang view nitong buong Budva Old Town. Kasi itong Budva Old Town ang pinakamagandang spot dito sa Budva. May mga ilan din naman na spot na pwedeng puntahan at magandang mag-produce ng photo. Pero itong Old Town talaga yung pinakamaganda. Sana makapag-produce ako para makita ninyo ang photo na ipoproduce ko dito. Instagram follow nyo yung Instagram ko para makita ninyo yung mga photos ko doon. Yun, sana hindi private yun para maakyat namin. Maliligo kayo dito sa Montenegro, kailangan ay dumaan din kayo dito sa Budva dahil itong Budva ay isa sa pinakamagandang destinasyon dito sa Montenegro. Dito sa Budva, ito yung isa sa main destination ng mga naglalakbay, mga turistang naglalakbay dito sa Europa dahil napapalibutan ito ng mga bundok at maraming mga beaches.
mga sandy beaches at marami ding mga sports activities na nangyayari dito sa Budva. So, pero maliit lang itong lugar na to. At ang main attraction nila dito ay itong Old Town. Sarap nito. Kung kayo maliligaw dito sa Budva, o siguro hindi lang dito sa Budva, dito sa buong Montenegro, no? Subukan nyo itong black pizza. Bukod sa nakatipid ka na, masarap pa. Dito namin ito natagpuan sa Old Town. Hindi ko alam kung meron ito sa ibang lugar dito sa Montenegro, pero tingin ko common siya dito. Sarap. Aris, hindi niya ako pinapansin, lokong aso to. Ayun, alam nyo ba ang nangyari kanina? Kikwento ko sa inyo. Masarap dito sa Budva. Nag-i-enjoy ako rito kasi walang limit ang pagpapalipad ng drone. As in, fly as you can. Yun lang. Medyo sa katangahan ko kanina, medyo nag-enjoy ako kanina eh. Sa sobrang ka-enjoyan ko, ayun. Ganun yung nangyari oh. Tinamaan ako ng propeller kanina sa pagsambot ko ng drone yung habang nagpapalanding. Yan, sa sobrang excitement. So kailangan din ng ingat-ingat. Nag-enjoy kayong masyado at minsan ay nakakalimot tayo pagka nasusobrahan ng happiness, no? Yung overjoy. Nakakalimutan nating mag-ingat. Nakakalimutan nating ingatan ng mga sarili natin, okay? So sa lahat ng mga namamasyal, mga nagta-travel, ingat-ingat din talaga. Minsan iwanan din talaga yung katangahan sa bahay, no? Ayan, tingnan nyo nangyari, oh. So doon kami nanggaling sa kabila ng bundok na yon kanina at nagpalipad ako ng drone doon. Pagkatapos naming mag-ikot-ikot sa loob ng Old Town, isang bagay lang ang masasabi ko. Napakaganda at parang ayaw na naming umalis. Iba ang hatak ng lugar na ito. Hindi lang siya tourist spot, kundi isang time capsule na punong-puno ng soul. Mula sa cobblestone streets, centuries-old churches, postcard-worthy seaside views, hanggang sa mga masasarap na seafoods sa mga tucked-away restaurants. Every turn, every corner, may bagong discovery. Ang Old Town Budva ay hindi lang isang lugar na pang mabilisan na visit lang. Kailangan mo silang namnamin. Pwedeng romantic, pwedeng pang solo soul searching, pwedeng chill barkada trip. Lahat swak. Madali lang marating ang Budva mula sa Podgorica, ang capital ng Montenegro. Mga 1.5 to 2 hours ang biyahe by car or by bus. May mga direct buses from Podgorica bus station papunta sa Budva town proper. Kung manggagaling naman sa Kotor, mas mabilis. Mga 30 to 40 minutes lang ang biyahe via bus or by car. May regular buses araw-araw, halos every hour ang biyahe. At panalo ang mga tanawin along the way. Sulit na sulit puntahan ang Budva kung nasa Balkan ka na rin lang. Sayang kung hindi mo maiisip ang Old Town Budva. Hindi lang siya basta makasaysayan, meron ding puso ang lugar. Para kang nakisali sa kwento ng isang ancient city na patuloy pa rin nabubuhay. Ang Old Town Budva ay hindi lang tipong napuntahan mo. Ito yung tipong lugar na pag-uwi mo, ikikwento mo sa lahat at sasabihin mong sana andun ka rin at na-experience mo ang mga na-experience namin. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe kung sa YouTube ka nanonood at like and follow naman sa Facebook at Instagram. Hanggang sa muli.